Ya, sengaja saya tampung seperti ini. Nanti coba kita tes. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Bawat bansa nga ay may kanya-kanyang kultura at iba't ibang klase ng pamamaraan sa pag-testing ng agimat. Isa kasi ito sa pamamaraan para malaman kung buhay o may bisa ang kanilang hawak na anting-anting. Sa Pilipinas, malalaman daw kung buhay ang medalyon sa pamamagitan ng pag-testing nito gamit ang pospro na nakapatong ang medalyon sa ibabaw ng plato at kapag ka ito ay umikot, ibig sabihin ay buhay ang medalyon. Isa pang paraan para malaman kung buhay o may bisa ang medalyon ay sa pamamagitan ng pagbaril dito. Kapag ka ito ay hindi nawasak, hindi tinamaan, o hindi pinutukan ng baril, ibig sabihin ay may bisa ang agimat. Pagdating naman sa mutya, kalimitang ginagamit ng mga Pinoy ay kalamansi o lemon juice. Ibinababad nila rito ang mutya at kapag ka ito ay bumula, ibig sabihin buhay ang mutya. Ilan lang yan sa mga makikita nating testingan ng agimat dito sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa bansang Thailand. Kalimitang tinetesting ang reklay sa bansang ito sa pamamagitan ng asido. Dito ay ilulubog ng may hawak ng reklay ang kanyang kamay sa asido. Ngunit hindi magkakaroon ng kahit anong damage dito. Meron din silang testingan ng amulet sa bansang ito na kung saan ay binabaril nila ito. Kapag ang amulet ay hindi tinamaan o hindi nasira o hindi pinutukan ng baril, ibig sabihin ay may bisa ito. Hindi rin naman magpapahuli ang bansang Malaysia pagdating sa testingan ng agimat. Ang pinakasikat na testingan nga sa bansang ito ay ang ilalagay ang agimat sa isang basong may tubig at saka babarilin ito. Kapag ka hindi nabasag ang baso, ibig sabihin ay may bisa ito. Ang video ipapakita ko sa inyo ngayon ay nagmula naman sa bansang Indonesia. Dito ay ipapakita ng lalaki ang kakayahan ng kanyang agimat na kung saan ay babarilin niya ang kanyang kamay. Hindi nabanggit ng lalaki kung anong klaseng agimat ang meron siya. Pero isa lang ang natitiyak ko. Ibang klase ang kapangyarihan ng agimat nito. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang video na ito. Sa simula nga ng video ay pinapakita ng lalaki kung anong klaseng baril ang gagamitin niya sa pag-testing. Dito ay pinapakita rin niya na nasa tama ang pressure ng baril na gagamitin niya. Dito naman ay ipinapakita ng lalaki kung anong klaseng bala ang ginagamit sa baril na ito. Mari kita coba tembakkan. Kung susuriin natin mga ka-horror ay hindi ganong kalakas na baril ang gagamitin ni Kuya sa pag-testing. Pero kahit na, kapag ka ito ay tumama sa ibon ay siguradong patay. Ada juga yang mengatakan ini kotri. Ini kaliber 45 ya. At ilang sandali pa nga ay sisimulan na ni Kuya ang gagawin niyang pag-testing. Kita coba apa? Apalagi? Awas na. Sa puntong ito ay kinakargahan na ni Kuya ng bala ang baril. At dito nga ay una niyang ipuputok ito sa baon ng niyog. So tara mga ka-horror at panoorin natin kung ano mangyayari sa baon ng niyog. Kita coba pula tempel. So yun nga mga ka-horror, itinutok na niya ang baril at yun. Pagkalabit niya ay makikita nyo naman kung ano nangyayari dun sa niyog. Ayan o, nabiyak mga ka-horror. Ano? So ganun din kalakas talaga yung baril na to. So kung ang nangyari dun sa baon ng niyog ay nabiyak ito, no? Ano pa kaya kapag ka sa kamay niya ito ginawa? So tara mga ka-horror, abangan natin kung ano mangyayari sa kamay niya. Matapos nga niyang iputok ang baril sa baon ng niyog ay tetestingin naman niya ito sa kanyang kamay. So sa mga punto na ito ay nagre-ready na si Kuya kung paano gagawin niyang pag-testing. So yan, pinakita niya na kakargahan niya ulit ng bala. Tulad kanina doon sa
pagkarga niya ng bala nung pinutukan niya yung baon ng nyog. Ilang sandali pa nga ay pinwesto na niya yung baril doon sa lamesa. Syempre medyo mahirap putukan pagka nag-iisa eh. So ayan, tinanggal niya na yung silencer mga ka-horror, ano. Tara, panoorin natin to kung ano mangyayari. Ini kertas. Kung mapapansin nyo mga ka-horror, ano, meron siyang kinuhang parang karton. At ito ay ikinalang niya dun sa may palad niya. So kumbaga pagka binaril niya yung palad niya, unang tatama yung tingga doon sa papel, then doon sa palad niya. So tara, panoorin natin to mga ka-horror. So yun mga ka-horror, ano, kitang-kita naman natin na talagang kinalabit ni kuya yung baril at pumutok. Na tumama nga ito dun sa palad niya. Pero unang tumama yung tingga dun sa karton at makita naman natin na talagang nabutas. Ayan o mga ka-horror, pinapakita niya. Tapos yung tingga nga nasa lupa ng palad niya. Pero yung palad niya, no, wala man lang galos eh, oh. So kakaiba itong testingan na to mga ka-horror. Jadi kita coba. Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Totoo ba ang agimat ni kuya? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po.